Hi Libra, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Libra, this is your second half gabay tarot reading ngayong August 16 to 31, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Libra, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Libra ngayong August 16 to 31, 2026. Ang ganda ng mga energy ng air signs ngayon. Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi kanina kay Gemini nakita ko ganadong ganado, pati din kayo Libra. I think si Aquarius din. So, this is good. Very good po ito, Libra, kasi very attentive, very active. Kasi may dumating na opportunity dito na binigyan mo siya ng agarang aksyon para magkaroon ng maagang resulta. Pwedeng excited ka, Libra. Kumbaga, go na go ka. Nakikita ko dito, Libra, nakatanggap kayo ng balita or pwedeng may naghatid ng balita like messenger. May bibilisang ganap. Tapos may pag-uusap din tungkol sa sports. Which is unexpected message pala. Yung sinabi dito ng iyong card. An information 10. And sinabi ko na to kanina you're moving forward nga. Hindi ka nagsasayang ng oras. Talagang go na go ka. Kaya nga 'di ba, attentive, very active ka. Yes, very mabilis ang aksyon. Mabilis ang reaksyon, mabilis ang aksyon. Nga pala Libra, I think hindi kayong lahat makaka-relate nito. May third person kasi dito. Third person which is lalaki. A third person. Pwedeng concern to or pwedeng yes, na pwedeng nangingialam to, nakisawsaw, concern nyo, pinag-usapan nyo, basta a third person. Pwedeng the other man. Yan, a third person, the other man. May nakita kong ganyan na energy. Wow, career stability, balance. Yes, nakikita ko dito na life's calling, gumagawa kayo ng long-term plans. Syempre, tungkol to sa work nyo, sa career mo, sa goal nyo po. Para din naman sa buhay pag-ibig, goal nyo. Pero most likely talaga to sa trabaho, sa mga gagawin nyo. So long-term plans, this is good. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. So career, stability, kitang-kita ko po dito. I-claim nyo po. Oo. Tapos diba may sabi kanina na opportunity na dumating? Galingan nyo. Kung pwede, wag nyong madaliin. Don't rush things. One at a time lang po. Kasi itong opportunity na ito, magbibigay ito ng stability sa iyo. Like financial stability, career stability, emotional stability. Yan, magbibigay yan ng, pero most likely career to career and money. So magbibigay yan ng stability sa iyo. Itong mga pagkakataon na dumating
sa'yo. And I think alam mo to kasi binigyan mo siya ng agarang aksyon. Which is sinabi ko naman kanina, di ba, na excited ka. Libra, may advice ang card niyo po. Kung pwede po. Saglit lang po, inom muna ako ng tubig. Okay. Ang advice po, wag niyo sanang i-pressure yung sarili niyo. Like, para kasing pinapunish niyo po yung sarili niyo. Pinapahirapan. So, alam niyo naman hindi yan pwede, 'di ba? Nakaka-drain yan ng energy po. Yan po yung advice ng card, kung pwede po. Don't punish yourself, kakampi mo yung sarili mo, wag pahirapan ang sarili. Instead, tulungan. Okay? At may nakita ko dito ang ilan sa inyo nag-self-pity eh. So, alam niyo naman, 'di ba? Para matulungan yung sarili niyo, alamin niyo po kung bakit nagkaganyan. Bakit ka nagsa-self-pity? May sitwasyon ba na nahirapan ka sa pagtanggap? Nahihirapan ka sa pag-forgive? Oo, kung ano man po iyan. Basta sinabi na yung card dito, una sa lahat, kakampi mo yung sarili mo. Siyempre, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Don't punish yourself. Kung naguguluhan ka na, then seek help. Hindi po masamang humingi ng tulong. That is not the sign na weak ka. No. Kaya nga 'di ba sinabi ng yung card, tulungan mo ang sarili mo. Kung hindi na kaya, then ask for help. Kasi 'di ba marami din tayong natutunan sa ibang tao, lalo na sa experience nila. Syempre mag-a-ask ka ng help sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Okay? May malaking influence ang isang babae po ngayong second half. Pwede ikaw to na malaking influence mo sa kapwa mo or siya. Pwedeng siya yung nagpapahirap sa'yo or concern mo. Pwede din, kung hindi mo nagpapahirap siya yung, kumbaga, di ba sinabi kanina na don't punish yourself. Kung ikaw ay babae, pwedeng ikaw to na pinapahirapan mo yung sarili mo. Basta po, may malaki siyang influence sa second half of August. Libra. Oh, may transformation. May ending mangyayari. Syempre, sa ending, may new beginning. Nagkaroon ng ending to make new room for opportunity, di ba? And, pwedeng tumiwalag ka, umiwas ka, pwede din end of contract to, basta may na-end na nangyari. Pwede din may natapos, bigyan ng solusyon, natapos yung proyekto, may nag-uusap dito tungkol sa box, may nag-uusap tungkol sa musical instrument. Oo. O andito may concern ka sa katigasan or sobrang stricto. Pero which is good news kasi nag-decide ka mismo. Ikaw mismo nag-decide ha, nag-let go ka na. Kasi nahihirapan ka na eh. Aminado ka na sa sarili mo na nahihirapan na ako, hindi na to pwede, kailangan ko na mag-let go. Nagpasya ka. Ikaw mismo. Ikaw mismo nag-decide po.
Kaya, itong letting go na ito, that is transformation. After yung transformation na po iyan. Pwede nagkaroon ng closure. Yan nga, ending. So, wag niyong pahirapan yung sarili niyo, ha? Sinabi kanina ng card, di ba? Huwag pahirapan kasi nakikita ko dito na naapektuhan yung health nyo. Like stress, kung ano man to nabibigatan. So, tama tong gagawin nyo na nag-let go kayo. Nagkumikilos kayo para magkaroon ng transformation. Tama po ito. Oh, sinabi ko to kanina. Lumabas din siya dito. Alam mo ba, may mga tao na handa kang tulungan. Actually, tinutulungan mo lang yung sarili mo nga eh. Di ba? Nag-let go ka. Pagpasya kasi yan eh. Tinulungan mo yung sarili mo. At nakikita ko talaga dito sa tatlong card na ito na tinutulungan mo yung sarili mo sa pamamagitan din sa pagtanong. Like, humingi ka ng advice sa mga elders, wiser, mentor, elders, parents, pwede. Basta sa taong maraming alam. Diba, sinabi ko kanina na ask for help para sa yung mga maraming experience sa buhay, which is ginawa mo naman. Lumabas talaga siya. Na nagbigay ito ng wisdom message nang siyang dahilan na motivate ka, you're taking an action with courage, na kasi nga, diba, may support. May nabigay ng wisdom message. So, you're taking an action with courage po. Kasi nakaka-uplift, like, nakaka-inspire yung may supportive na tao. Yes. At nakikita ko rin dito, congratulations, kasi may solusyon na sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Kasi nga, di ba, tinulungan mo yung sarili mo. Lalo na yung desisyon, nag-gather ka ng factor information sa pagtatanaw sa inyong mga mentor, elders. Yan. And also, this is part of your maturity. Yes, may matutunan ka sa journey na ito. So ayan, may solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan, confirmation, conclusion. May gumagawa nga ng password, passcode, or any kind of code dito. And, by the way, from here to here, opportunities pa rin ang sinasabi ng yung cards. Wow. Opening doors. Ito ay very important sa iyo. Mas magiging active ka nga eh. From here to here. Mas, ang ganda. Pinaka-importante to sa iyo, yung binigay na opportunity sa iyo, na pakiramdam ko hindi mo to sasayangin. And congrats kasi may solusyon na nga. Sagot sa inyong mga katanungan, confirmation, conclusion. So, let's proceed sa inyong angel number. Libra. Ngayong August 16 to 31, 2026.
Angel number 66 and 6. Sabi dito, a wake-up call for you to be re-examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. To attract more blessings, let us say that I am centered. Okay? I-recite natin to kasi nakakabuti ito sa inyong energy. Let us say, I am centered. I am centered. So, i-post nyo po kung gusto nyo basahin. Okay. So, this is a wake-up call ha, na kailangan nyo magkaroon ng time for reflection. Kung hindi mo na naintindihan yung sitwasyon mo ngayon, Libra, that is the time na magkaroon ka ng time for reflection. Mindfulness cues. Na it's about time na bigyan mo na solusyon. Bigyan ng sagot yung mga katanungan mo. Hindi siya oras na para ay, mamaya na, iiwas ka, hindi po. Panahon na po para harapin. Kasi magtiwala po. Sinabi naman kanina, 'di ba, na may lumabas na solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan, confirmation, 'di ba? So yan din yung sabi dito. Harapin niyo po, wag puro iwas kasi kung iiwas ka, mas lalaki. Fear kasi yan eh. Mas lalaki yung fear mo. Okay, yan yung sabi ng yung card ng angel number 666 dito. Na it's about time na suriin kung ano na talaga yung sitwasyon. Para bigyan mo ng solusyon, bigyan mo ng sagot na yung sa yung mga katanungan na nga. Okay? At magkaroon ng konkretong plano para magkaroon ng direction. Oo. So prepare yourself kasi this is a new direction na kailangan magkaroon ng konkretong plano, na kailangan magkaroon ng positive thoughts, na kailangan na magkaroon ng clear intention para ma-achieve mo tong new direction ito. New direction, may success yan. Okay? Para makuha mo tong success na sinasabi dito. Okay? Kung magkakaroon ka ng konkretong plano, syempre, ma-inspire ka. So, ma-inspire ka, that is a positive energy. Kung magkakaroon ka ng positive energy, kasama na yung positive thoughts. Diba? So, that is angel number 66 and 6. It's about time na harapin, na bigyan mo ng solusyon. Yes. And good luck sa new direction. Claim this nasa horizon. Sa new direction, nasa horizon kasi itong success. Galingan nyo. Maintain nyo po yung positive thoughts. Okay?
Okay, Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay, your energy. Nag-walk away na kayo. Nag-move on na kayo. Kaya nagkaroon ng transition. Naalala niyo sa sinabi kanina na mismo ikaw yung nag-decide, na-realize mo, nag-decide ka na mag-move on na. Kasi nahihirapan ka na eh. Kung hindi ka mag-move on, mas mahihirapan ka sa isang sitwasyon. Kung ano man tong klaseng sitwasyon na to, this is your energy cards ha. Nagpasya ka ditong magbigay na ng aksyon para maka-move forward na. Para magkaroon na ng pagbabago. Para magkaroon na ng growth. Again, nagbigay ka ng action kasi you want growth. Kasi alam na alam mo kung magstay ka, masyadong slow ang growth or wala talagang nangyaring growth. Pwede sa connection to, pwede sa love and romance or career and money. Pwede din ng change career ito. Or di kaya babaguhin mo yung mga process dyan para mas magkaroon na siya ng growth. Na hindi kailangan umalis. Pero ang iba dito, aalis talaga. Dalawang card kasi mismo nagsabi. Pero din po, ano to? A relationship sa isang kaibigan ba to, sa family member, sa taong malapit sa iyo, or sa literal na relasyon na nag-move forward ka. Na, ang ilan, umalis, oo. Ang ilan dito, nag-move forward. Nagpasya. Kasi kung kikimkimin, parating iniisip, mabibigatan. Ang ilan dito talagang literal umalis. Lumabas to kanina ha. Natandaan nyo yung transition, yung matigas ang ulo, nahihirapan, nagkaroon ng hardships, kaya nagkaroon ng desisyon na to move forward. Diba? Nang iba umalis, ang iba nagstay, pero babaguhin nga. Which is tama nga naman. At least na-realize mo na walang mangyayari kung magsistay ka sa ganyan na sitwasyon. May mangyayari kasi bibigyan mo siya ng aksyon. Okay. This is new beginning, this is freedom, which is very good, di ba? Nagkaroon ka ng freedom, na this is new journey, na very curious ka sa new journey mo, which is nakita mo yung potential na magiging successful, which is, sinabi din to kanina sa inyong angel number 66 and 6, na i-maintain mo yung positive energy, positive thoughts, para ma-achieve mo tong nasa horizon na success. Okay? So, try to step out from your comfort zone kasi alam naman natin, 'di ba? Kung lalabas ka sa comfort zone mo, magkakaroon ng growth. Dalawang card yung mismo nagsabi, 'di ba? Kung sa career and money to, magkakaroon talaga ng financial growth. Kasi bibigyan mo ng level up. Kung magkamay yung mangyayaring pag-level up. Kung may tampuhan kayo sa isang tao dyan, ang advice kasi ng card dito, leave the past behind. It's never too late to begin again, mag-usap at magpatawad. Siyempre, wag magpadalos-dalos sa pagpasya ha. Konkretong plano po ay kailangan at makinig ka din sa inyong intuition. Nakikita ko naman dito yung increased confidence mo. Kaya nga 'di ba nagpasya ka? The very confident ka kasi alam na alam mo kung bibigyan mo ng action, kung may babaguhin ka, magkakaroon talaga siya ng growth. Which is mangyayari talaga. Dalawang card na mismo nagsabi niyan.
Sa career and money nyo. New beginning din po ito. Initiation pa rin eh. Puro action ang nakikita ko dito ha, from here to here. Puro action po. Kumikilos ka. Kanina din di ba, sa 7 cards, puro action. May parating na very exciting opportunity na mas magiging inspired ka. Kasi alam na alam mo na lalawak talaga yung negosyo mo, trabaho mo. Yan, na magbibigay itong, yun nga, yung sinabi kanina dito na may potential, kaya very confident ka. Naging masipag ka at very creative ka sa mga ginagawa mo. Nang dahil ito, mapapansin ka ng mga tao dyan, recognition po ito, at soon, magbubunga yung pagsisikap. At dahil sa achievement na ito, magkakaroon po ng financial growth and stability. And may advice po palang card nyo po na stay open sa mga signs na bigay ng universe and take action when they appear. So may mag-abroad May nakita kong mag-abroad dito. Or maglakbay sa malayong lugar kung saan man po ito. Okay, so career and money pa din, feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or gagawa ka ng business investment, hindi mo na kailangan to move, hindi mo na kailangan ng pahintulot to move ahead. Nakikita ko nga dito na mas gusto mo magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. And you have divine inspiration. Naka-receive kayo ng wisdom message. Dito sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa iyong problema. Lumabas din, di ba, kanina? Lumabas din siya sa career and money mo. Solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. All life's answers are within you. Bakit ayaw niya mag-ayos? Okay. Libra, kung gusto nyo mapanood na kanyang premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. At kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay. Love and romance. Mas gusto naman, ang ilan dito ha, mas gusto pakipag-date sa ilang tao bago pumasok sa exclusive relationship. Mas mainam talaga na kilalanin mo muna kung swak ba kayo sa isa't isa. Kumbaga naniniguro ka dito, di ba? Naging wiser ka. And some of you, nairita kayo sa mga tanong ng tanong sa inyo eh. Like, comparing, competition, rivalry. Like, ibibigay ko lang yung common example para makuha mo yung pinupunto ng cards mo. Like, for example, sa mga single, ang tagal mo na single, kailan ka magjojowa? Ang tagal nyo na magjowa, kailan bang kasal? Ang tagal nyo ng kasal, kailan ba kayo magkakaanak? So, that is a common example ng comparison, competition, rivalry, selos, inggit. So, naiirita ka dito. So, kung pwede, umiwas na lang po. Kaya pala may mga nag-uusap dito kasi may celebration, togetherness, bonding.
May engagement, kasal, or honeymoon? Or groupings nga? Oo. May relasyon din dito na may planong magsama sa isang bubong. Okay. Blessed ka kasi stable na yung magiging partner mo or partner mo. Emotional intelligent. Pwede nakilala mo na to kasi may komento ko na eh. Ano ba tong niligawan ko or nanligaw sa akin? Ang weird. Hindi ko siya mag-gets. Pero once makuha mo yung loob niya, there's a wonderful potential for deep love. Yes. Sa buhay mag-asawa sa mga marelasyon, advice po ito eh. Na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka, supportive ka sa inyong relasyon. Baka tungkol to sa lack of time. Okay? Yes. Kailangan nyo mag-usap niyan. Kung pwede po, kung gusto nyo. Pag-imanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Maraming salamat.